Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Ngayon pag-uusapan natin ang isang napakalaking balita. Ayon mismo kay Ombudsman Rimulya, may inilabas na raw na warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero teka, wala pang official announcement sa ICC website. At ngayon may ilan, kasama si Senator Cayetano, na nagsasabi na hindi pwedeng basta arestuhin si Bato dahil kailangan pa raw dumaan sa extradition proceedings, lalo na't may bagong rules on extradition na nilabas ang Supreme Court. Sounds legal, di ba? Pero mali yan. Let's break it down. Unang-una, ang warrant of arrest ng ICC ay international warrant, hindi foreign warrant. Ibig sabihin, ito ay may bisa sa lahat ng bansang may legal obligation to cooperate with the ICC. Hindi ito tulad ng warrant mula sa ibang bansa na kailangan pang i-localize bago ipatupad. Kung i-compare natin, ang foreign warrant parang sulat yan na galing sa ibang bansa na kailangan pang i-translate bago magamit dito. Pero ang international warrant, recognized na agad sa mga bansang may legal obligation sa ICC or willing to cooperate with the ICC. Now, this is what people get confused with, pati na ang mga senador. Ang ICC process po ay tinatawag na surrender, hindi extradition. Ang extradition ay proseso sa pagitan ng dalawang bansa. Kailangan ng treaty o kasunduan para pwedeng ipasa ang isang tao. At karaniwang ginagamit ito kung ang magre-request ay isang foreign government. Pero iba ang ICC. Hindi ito bansa. Isa itong international court created by the Rome Statute. Kaya ang proseso nito ay surrender, hindi extradition. Kaya mali po na sabihin hindi pwedeng arestuhin si Bato dahil may bagong extradition rules. Hindi po saklaw ng rules on extradition ang ICC warrant of arrest. Ayon sa rules on extradition proceedings, ang requesting party ay dapat isang bansa na may treaty sa Pilipinas. Ang ICC, hindi naman siya bansa. So kahit gustuhin pa natin, hindi pwedeng ipilit na saklaw ito ng extradition rules. Iba po ang basihan ng ICC, ang Rome Statute, hindi extradition treaty. Sinasabi ng ilan, wala na tayo sa ICC fiscal, so bakit pa tayo makikialam? Mali rin po yan. Because ayon sa Article 127 Paragraph 2 ng Rome Statute, kahit nag-withdraw ang isang bansa, may obligasyon pa rin itong mag-cooperate sa mga investigasyong nasimulan bago ang withdrawal. At dahil nagsimula na ang investigasyon ng ICC sa war on drugs bago pa tayo nag-withdraw noong 2019, obligado pa rin ang Pilipinas na makipag-cooperate, kasama na ang pagpapatupad ng warrant of arrest. In short, kahit lumabas na tayo sa Rome Statute, hindi natin pwedeng takasan ang obligasyong sinimulan natin noon. Sa ilalim ng batas, ang mga extradition courts ay pwede lang kumilos kung may treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang bansa. Since ang ICC ay hindi naman isang bansa, hindi pwedeng tanggapin ng extradition court ang ganitong kaso. Hindi nila pwedeng palawakin ang kanilang kapangyarihan beyond what the rules allow. Ayon sa Article 27 ng Rome Statute mismo, walang immunity ang kahit sinong opisyal. Kahit presidente, pwedeng isyuhan ng warrant. Kaya hindi pwedeng gamitin ni Senator Bato ang kanyang posisyon bilang proteksyon. Ang pagiging senador po ay hindi invisible shield. Ang Senado ay dapat simbolo ng batas at hustisya, hindi kanlungan ng mga opisyal na nahaharap sa mabibigat na paratang. To summarize, ito po ang dapat niyong tandaan. Number 1, ang ICC warrant ay hindi extradition case. Number 2, ang proseso ay tinatawag na surrender, hindi po extradition. At number 3, kahit wala na tayo sa ICC, may obligasyon pa rin tayong tumupad sa mga investigasyong sinimulan bago tayo umalis. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.